Live mula sa GMA Network Center, ito ang oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inararo ng pampasaherong bus ang 5 sasakyan sa Dinalupihan, Bataan, kabilang ang isang pampasaherong jeep. 4 ang nasawi at hanggang ngayon may mga kritikal pa ang kondisyon sa mahigit 20 nasugatan. Pahirapan pa pagsagip sa mga biktima at ang nakadisgrasyang driver huminang tawad dahil nawalan umano ng preno ang kanyang minamaneho. Nakatutok si James Agustin. Walang sinayang na oras sa mga residente at mga rescuers sa pagliligtas sa mga sugatang pasahero ng jeep. Sa bahaging ito ng Jose Abad Santos Avenue, Barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan, pasado alas 7 kagabi. Ang ilang pasahero, dahan-dahang inilabas sa nakatagilid na jeep. Dandaanin nyo! Dandaanin nyo! Kaliwat kanan ng mga rumisponding ambulansya. Sa inisyal na imbestigasyon, galing sa Pampanga ang pampasaherong bus at patungong Olongapo. Una nitong nabanggang isang motorsiklo, 2 tricycle at isang L300 van bago masalpok ang kasalubong na jeepney na galing namang Olongapo at patungong Bataan. Hindi man malinaw na nakuna ng pagsalpok, kita na nakaladkad ng ilang metro ang jeep. Matapos mabangga yung jeep dito sa gitna ng kalsada ay dumiretso itong pampasaherong bus dito naman sa gilid ng kalsada pababa at nasalpok itong poste ng ilaw bago dumiretso dito sa tindahan at naapektuhan yung mismong bubong ng establishmento. Ayon sa Dinalupihan MDRMO, 4 ang patay habang 26 ang sugatan. Kabilang sa nasugatan ng 22 anyos sa si Carla na pauwi na sa kanyang bahay galing sa palengke. Nung nasa ilalim po ako, umiiyak na lang po ako. Tapos sumisigaw po ako ng, Lord, iligtas niyo po kami. Lord, iligtas niyo po kami. Tulungan niyo po ako, tulungan niyo po kami makalabas. Tapos hanggang sa hinugot na po ako ng isang lalaki doon para mailabas po ako. Nasa kusodiya na ng pulisya ang 54 anyos na bus driver. Pinipreno ko nga po, nawalan ng hangin, ayaw ng bunto. Tapos po? May sinusundan ako, hindi ko lang matanda kung truck o ano. Pinilit kong in-overtake, isipin ko wala akong kasalubong. Kaya ganyan kong in-overtake yung sasakyan. Humingi na lang po ako ng dispensa na patawaran na lang po nila ako na sa gawang pagkakasalan. Hindi naman ako talaga, disgrasya talaga. Talagang hindi ko naman kagustuhan. Maharapan driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, and damage to properties. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Mas may tsansa pa raw na matamaan ng kidlat kesa jumakpat sa loto. Kaya ang tila sunod-sunod na pagkapanalo ng jackpot sa loto mula Desyembre pinagdududahan ng ilang senador. Pero giit naman ng PCSO, walang nangyayaring dayaan. Tinutukan yan ni Mav Gonzalez. Kahapon lang, isang maswerteng mananaya ang nakahula sa winning combination ng Mega Lotto 645. Ang jackpot, tumataginting na mahigit 45 million pesos. Pero sa pagdinig ng Senate Committees on Games and Amusement at Ways and Means tungkol sa Lotto Games ng PCSO, tanong ng ilang senador, bakit tila sunod-sunod ang mga nakaka-jackpot sa Lotto Games? In less than 1 month, 5 laro ang tinamaan. Sabay-sabay. Yes, in less than a month. That's questionable. Kaya nga yes, we will have to look at this, Mr. Chairman. Without augmentation, ito yung natural accumulation of the jackpot from the bets. Then, ang theory, naka-attract na yan ng bettors. Bet na yan. And then, tignan natin, months muna bago tamaan eh. So, itong nangyari last December is really an anomaly. Hindi lang 1 game, 5 games. Iimbestigahan na raw ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ito. Pinasabpi na rin ng komite ang records ng Bureau of Internal Revenue para makita kung tugma ito sa bilang ng tumaya at napanalunang halaga. Sa pagsilip ng GMA Integrated News, sa Lotto results sa website ng PCSO para sa buong Disyembre hanggang kahapon, 11 beses ng tinamaan ang milyong-milyong pisong jackpot sa iba't ibang Lotto games. Ang kabuuan ng 11 jackpot prize na yan, mahigit 2 billion pesos. Kabilang sa pinakamalaki, ang Grand Lotto 655 jackpot na mahigit 698 million pesos noong December 17.
Super Lotto 649 jackpot na mahigit 640 million pesos noong December 16, Ultra Lotto 658 jackpot na mahigit 571 million pesos noong December 29, at Super Lotto 649 jackpot na mahigit 310 million pesos noong December 19. Pawang mga lone bettor ang naka-jackpot sa mga yan. Ang tsansa daw na manalo sa pagtaya sa iba't ibang lotto games naglalaro sa 1 in more than 5 million hanggang sa 1 in more than 40 million. Kaya mas may tsansa ka pa daw matamaan ng kidlat na 1 in 15,000 kesa jumakpot. Pinabulaanan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang mga haka-haka na minamanipula nila ang resulta. Partikular ang kontrobersyal na 649 Grand Lotto kung saan mahigit 640 million pesos ang napanalunan ng iisang tao na tumaya online. May mga nagsumbong daw kasi kay Senador Raffy Tulfo na posibleng kasabwat ang PCSO. Ang sinasabi ng ilan, merong kayong plinanta na tao para tayaan ang lahat ng possible combinations. At ginawa yun yun, 280 million ang ginastos. Minus dun sa 640, itong 649 ay pinalunan sa online. Pwedeng manipulahin yung machine na para magkaroon na automatic sequence betting na in a matter of minutes or hours, kaya nang matayaan ang lahat ng numero. We would like to assure you that you can never manipulate it. Kaya nga po allowed kami mag-bet, Mr. Chair. Even I can bet because it's beyond me. Betting po on all combinations is a right of anybody. Kung it doesn't guarantee anything po, kung assuming somebody betted on all the combinations, which is allowed naman po, if you can, it doesn't even guarantee you that you will get the jackpot by yourself. No? Yes. Paring dalawa kayo, tatlo kayo, Yes. apat po. That's number one. Number two, our record shows na hindi naman po binetan po ang lahat ng combinations on the day po ng tinamaan. Tinanong din ni Tulfo kung posibleng magsabuatan ang mga kasama pag binola ang Lotto jackpot. Sabi ng PCSO, may taga-commission on audit na kasama pag binobola ang panalo. May CCTV rin daw sa kwarto kung saan ito ginagawa. Pero sabi ni Tulfo, Now, halimbawa na lang, ito yung wild imaginations from the bettors. Nagsabuatan lahat. Halimbawa na lang. So, yung may root access, kaya pa rin manipulahin yon. Nag-usap-usap lahat. O, mga chief, mga bossing, mga friendship, tahimik na kayo dyan. Papalitan natin itong, through the root access, may root access, palitan natin, palabasin natin na may nanalo. Possible or not? Possible po. sabi naman ni GM Robles, cut-off na ng 8:30 p.m. para sa pagtaya bago ang draw ng 9 p.m. Nakahiwalay na raw ang mga taya kaya hindi na itong mababago o madaragdagan pa. Almost real time po ang pagpasok ng bola dun sa stand-alone na yon. So I don't think it's possible kasi hindi na ho online yun eh. Nasa drive na yun eh. Right po, we don't have any evidence of fraud. Ipagpapatuloy pa ng Senado ang kanilang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Umaabot na sa 75 piso kada kilo ang bentahan ng bigas sa Bicol. Ayon po yan sa isang grupo. Nagmahal din pati ang ilang brand ng delatang sardinas. Pero may niluluto raw na hakbang para ibsan yan. Nakatutok si Bernadette Reyes. 67 pesos na ang bigas sa Naga City. Pero ayon sa grupong Bantay Bigas, umaabot pa hanggang 75 pesos kada kilo ang bigas sa iba pang lugar sa Bicol. 60 pesos ang pinakamababa. Sa Mindoro na isang rice-producing province, 58 hanggang 60 pesos ang kilo ng bigas. Palaging binabanggit ng gobyerno na may stock, tumaas ang ating production, pero nananatiling napakataas yung presyo ng bigas. Mas tumaas pa. Inaasahan natin na dapat bababa kasi yung production natin tumaas. May importation tayo. Sa tindahang ito sa Quezon City, 60 pesos pataas din ang benta sa bigas. Medyo mahirapan ka kasi dati kung
yung bili namin, 1,000 lang, halimbawa, nagiging 1,300 na. Ayon pa sa Bantay Bigas, hindi ramdam ng mga consumer ang sinasabi ng Department of Agriculture na mga solusyon para mapababa ang presyo ng bigas. Pagtatayo, aayusin niya yung mga post-harvest facilities, aayusin niya yung cold storage, yung ganyan. Ginagawa na yan eh. Hindi nila talaga niro-root out yung dahilan kung bakit tuloy-tuloy yung kakapusan natin sa pagkain. Sabi ng Department of Agriculture, sinisikap ng pamahalaan na tulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan halimbawa ng pamimigay ng binhi, patubig at mga makinarya para mapadami ang produksyon ng bigas. Noong nakaraang taon, nakapagtala ang Pilipinas ng mahigit 20 million metric tons na ani. Mahal kasi yung imported rice, 600 to 700. Ang mandate ng DA is really to have more productivity sa farms natin. Pataasin yung local production ng palay. Ayon sa Department of Agriculture, dahil sa epekto ng El Nino, maaaring bumaba ang produksyon ng bigas ngayong taon. Pero gumagawa raw ng mga paraan ng pamahalaan para masigurong may sapat ng supply ng bigas sa bansa. We're talking with Vietnam para do sa 5-year framework agreement. But we are also diversifying yung sources ng bigas beyond Vietnam and our neighbors. Pati canned sardines na isa sana sa mga abot kayang pang-ulam, nagmahal na rin. Inaprubahan na kasi ng DTI ang 2 piso o higit pang taas presyo sa ilang brand. Ang DTI, katuwang ang mga canned sardines manufacturer, planong maglunsad ng Pinoy sardines o mas abot kayang alternatibo para sa mga mamimili. Sa kasalukuyan, meron yan sa tinapay. Kaya tayo merong Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Pero sa taya ng Canned Sardines Association of the Philippines, aabutin pa ng ilang buwan bago mailunsad ito. Pero ngayon pa lang, naghahanap na sila ng mga paraan kung paano mapapababa ang presyo ng ilulunsad na Pinoy Sardines. We may be looking for new sources of tomato paste. We also want to work on vegetable, yung aming spicing and yung flavoring items from agricultural products like carrot, pepper, etc. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sabay sa 3 buwang palugit, papayagan na rin ng Transportation Department na bumuo ng kani-kanilang kooperatiba ang mga di pa nakakapag-consolidate para sa modernisasyon ng mga jeep. Magandang balita man, ito na raw ang huling palugit na ibibigay ng gobyerno. Nakatutok si Joseph Moro. Nakahinga ng maluwag ang mga jeepney drivers sa terminal na ito sa Nagtahan matapos bigyan ng Pangulo ng hanggang April 30 ang mga unconsolidated na mga traditional na jeep na bumuo o sumali sa mga korporasyon o kooperatiba. At least ngayon, paano, nakakatulog kami ng maganda ngayon sa loob ng 3 buwan. Ayon sa Department of Transportation, dahil sa extension, wala na munang mangyayaring hulihan sa February 1 at yung mga hindi nakaabot doon sa December 31 deadline para mag-consolidate ay pinapayagan na ngayon na bumuo ng kani-kanilang mga korporasyon at hindi na sila pipilitin na sumali sa iba. Mas gusto na raw ito ng mga jeepney driver. Kami na rin, hindi na namin ibibigay itong aming rota. Kami-kami na lang kung bubuo kung kanakailangan. Wala pa raw silang nabubuong desisyon pero kung magiging kooperatiba o korporasyon daw sila, ay mga locally manufactured modern jeep ang kukunin nila na nasa 700,000 hanggang 750,000 pesos ang halaga na mas bababa kung babawasin ang nasa 200,000 ng subsidiya ng pamahalaan sa kada unit ng modern jeep. Kaya po namin hulugan yon kaysa dun sa 2.8 na masyadong rich. Pangmayaman po yun, yung pangmasa po yun. Pero sabi rin ng mga jeepney driver baka raw kulang pa rin ang 3 buwan na extension para makakalap ng pondo para magpalit ng unit. Sabi naman ng DOTR may 2 taon para makapagpalit ng unit ang mga nag-consolidate na mga jeepney driver. Ang piston naman, bagaman masaya na may extension na ibinigay, maganda pa rin nila na itigil muna ang programa para mapag-aralan ang mga aspeto nito tulad na lamang ng pagbawi ng prangkisa. Ang gusto ng piston, payagan ng mga single operator at huwag bawiin ang mga individual na prangkisa na hindi raw pwede, sabi ng DOTR. Hindi katulad sa ngayon, yung po nga inilalako na kooperatiba ng DOTR at ng LTFRB, ito yung sinasabi natin, pagmumonopolyo sa ng serbisyo sa ating mga mamamayan. It will be contrary to the concept of consolidation. No? Dito sa consolidation, we will be very firm. No? We will require consolidation.
Sabi naman ng DOTR sa mga jeepney driver na sasali ng korporasyon, hindi daw otomatikong kukunin ng korporasyon ang mga jeep na mga miyembro nila na pwedeng gawing pribadong sasakyan. Sabi ng DOTR, ang extension pinakahuling deadline na raw na ibibigay ng pamahalaan. At kahit may mga hindi pa rin sasali pagkatapos ng April 30, idedire-diretso na ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Sa ngayon, sa Metro Manila, nasa 30% na lamang ng mga rehistradong jeep ang hindi pa nagko-consolidate. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Happy Thursday, chikahan mga kapuso! Time to give hope and inspiration. Yan ang agenda for the day ng ilang Sparkle Stars na nagpasaya ng ilang pasyente at staff ng Philippine Children's Medical Center. Makichika kay Katatibayan. Nagbigay saya at inspirasyon ang Sparkle Stars sa mga pasyente at staff ng Philippine Children's Medical Center ngayong araw. Ang misyon, mapangiti lahat ng bata. Kaya hinarana ni Abot Kamay na pangarap star Ken Chan ang audience. Game ding naging extra close si Ken sa mga magagandang dilag ng PCMC. Malusog na pangangatawan at isipan ng wish ni Ken sa mga batang pasyente. Ang sarap din sa pakiramdam na nakakahaplos tayo ng mga puso ng mga viewers natin, especially mga bata, at nabibisita pa natin sila in person. Alam mo yon, ngitian mo sila, kausapin mo sila, simpleng ngiti mo lang o simpleng paghawak mo sa mga kamay nila, masayang-masaya na sila. Si Doc RJ na abot kamay na pangarap na si Richard Yap, bumaba ng stage at taki-selfie sa mga pasyente. Makakabigay ng hope at saka inspiration sa kanila, lalo na yung mga batang may sakit. We play doctors pero in our hearts gusto talaga natin tumulong sa mga, especially mga bata. Powerful performance naman ang handog ng Kapuso Girl Group XOXO. Present din sila Sparkle Teen Stars Princess Aliyah at Naomi Park. Tumayong host ng Sparkle Charity Event sila Shuvi Etrata at Kim Perez. Kembot kung kembot ang cute at bibong 7-year-old na si Shena Stevens sa kanyang dance number. Mga bata, sana po magaling po kayo. Maging bait po kayo sa pamilya niyo po, ha. Tsaka, maging matapang po kayo. Laging manawala kay Papa God. Hindi naman napigilan ni Sofia Pablo na maging emosyonal na magbigay ng mensahe sa mga batang may sakit. Nung bata ako, naranasan ko na madengue. So, na 50-50 rin ako noon. I kept praying to God. So, pag may nakikita rin ako mga children na parang they're also scared sa mga nangyayari, nalulungkot ako. So, as much as I can, tumutulong po ako para mapasaya sila. Namigay rin sila ng regalo at care kit. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Magandang balita po dahil pinag-aaralan na ng Education Department ang pagbibigay aumento sa sahod ng mga guro, pati na ng ibang benepisyo gaya ng overtime pay. Iniulat yan ni Vice President Sara Duterte sa harap ng Pangulo na naglatag din ng ilang utos para mapataas ang antas ng edukasyon sa bansa. At yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Ian Cruz at Ivan Mayrina. Magkasama sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa presentasyon ng DepEd sa Pangulo ng 2024 Basic Education Report. Sa kanyang ulat, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na pinag-aaralan na ang pagbibigay ng aumento sa sahod sa mga guro, pati iba pang benepisyo kabilang ang overtime pay. Historically, for non-teaching tasks performed outside their regular working hours, teachers are only compensated through service credits. In the next budget cycle, DepEd will be proposing a budget that will enable us to grant overtime pay to our teachers. Bukas, ilalabas na raw ng DepEd ang order para mawala sa mga guro ang mga administrative task at nang makapag-focus sila sa pagtuturo. Pupunan daw ang nasa 10,000 admin personnel para dito. Iniulat din ni VP Sara na halos 4,000 silid-aralan na raw ang naitayo para tugunan ang kakulangan at mahigit 6,000 pa ang ginagawa na.
Bilang tugon, binati ng Pangulo ang bise sa kanyang pamumuno sa DepEd. Ang bili ng Pangulo, padayon o ituloy lang ang pagsasaayos ng sistema ng edukasyon sa bansa. Pinamamadali niya ang pagkukumpuni sa mga nasira at pagtatayo ng mga classroom sa buong bansa. Gayun din ang mga kagamitang makakatulong sa edukasyon ng mga mag-aaral. Special mention din sa utos ng Pangulo ang mga guro na dapat daw iangat ang antas ng kanilang kakayahan bilang nasa sentro ng reforma ng edukasyon sa bansa. Pinatututukan din niya ang bullying sa mga paaralan, kasunod ng ulat na mas mataas sa global average sa mga insidente ng bullying sa mga paaralan sa Pilipinas. Every school will steadfastly stand as a no-bully zone, a sanctuary for diversity, a resource center for teens, a psychosocial first aid center, a mental health nurturer, a bulwark against the drug menace, a safe space for all, and most important, a safe space for our children. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina at Ian Cruz, nakatutok kami 24 oras. Hindi lang polusyon sa dagat kundi polusyon din sa kabuhayan ng samut-saring basura sa coastal areas ng Manila Bay. Lumalabas sa isang pag-aaral na 9 sa 10 basurang nakokolekta roon, plastic. Nakatutok si Dano Tingkungko. Imbes na isda makukuha namin, puro basura. Tila ganito na raw ang nangyayari sa araw-araw na pangingisda ni Merlo sa Manila Bay sa Tansa sa Nabotas. Dati, 10 banyerang isda raw ang nahuhuli nila. Pero ngayon, 2 na lang kung suswertihin. Minsay kalahating banyera kung talagang malala ang basura sa dagat. Patyagaan, arya ulit. Arya, kubra, tanggal ng basura. Bahala, mapagod ka. Kung gusto mo mapagod, magpahinga na, uwian na. Pero pagka hindi ka napagod, kubra. Kahit may basura, kubra pa rin. Para may take home lang sa pamilya. Ang grupong Eco Waste Coalition, De La Salle University Dasmariñas, Korean International Cooperation Agency at DNR nagsasagawa ng 3 taong pag-aaral kaugnay sa kalat sa Manila Bay. Sa unang taon, lumabas na sa 10 coastal area sa Manila Bay sa Metro Manila, Central Luzon at Region 4A, 90% sa lahat ng nakolektang basura roon puro plastic, tulad ng mga single-use plastic gaya ng straw, sachet, foam at mga plastic bag. The average count per meter coastlines of collected marine litter, so during dry and wet, actually there's no trend. Paglilinaw ng grupo, hindi naman daw porket maraming basura ang nakita sa isang coastal area, doon na nagmumula ang basura. Malaking factor yung current flow or the direction of the current ng waters, especially yung location ng lugar, kung mababa nga siya o mataas. Plus, not to mention, Manila Bay, there are several catchment basins sa mga rivers connected. So, another malaking factor din, another big factor yung contributor ng mga river basin na nakakonect sa Manila Bay. The whole point, I guess, is not to blame a specific place. We need to find the origin and source. Ngayon 2024, lalaki pa ng grupo ng information campaign ng pag-survey sa mga coastal area para malaman kung may epekto ito sa basurang makokolekta at masasurvey. Layon din ng pag-aaral na makatulong sa pagbalangkas ng tamang mga polisiya para tugunan ang polusyon sa dagat. Maging daan din daw sana ang pag-aaral para magkaroon ng mga alternatibo sa tradisyonal na plastic sachet. No, they have alternative delivery na refill, no? O kaya naman ay they have this system para makarating sa mga communities yung mga consumer goods nila. Mas maganda. The consumer's thinking is always, kung ano yung nandyan sa palengke, yun yung amin. Once the manufacturers will offer alternative packaging, also dun sa delivery niya, yun yung tatangkilikin. We could recommend sa mga manufacturers, sa mga companies, to start eliminating the use of unnecessary single-use plastics. For example, yung plastic stirrer, unnecessary yun eh, no? Pwede namang wala. Straw, pwede namang wala. So, doon, pwede natin umpisahan doon. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Pinag-aaralan na raw ng kampo ni dating Senadora Laila De Lima ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng pagpapakulong sa kanya. At nakatutok si Maki Pulido.
Ito ang unang public engagement ni dating Senador Laila De Lima mula nang makapagpiyansa at makalaya noong Nobyembre. Sa Asia Women Forum 2024, ikinwento ni De Lima ang dinanas sa loob ng halos 7 taong pagkakakulong dahil sa kasong droga na isinampa noong Duterte administration. Inalala niya nang i-hostage siya sa loob mismo ng kanyang selda sa Camp Crame noong October 2022 nang may mga presong nagtangkang tumakas. I can even recount to you my harrowing ordeal when I was taken hostage right inside my detention cell, and when the hostage taker said, by 7:30, Ma'am, so minamampa niya ako, I'm going to kill you too. I thought that was my end. Napawalang sala na si De Lima sa 2 kaso habang nililiti sa Muntinlupa Regional Trial Court ang natitirang kaso. Sabi ni De Lima, ngayon pa lang daw pinag-uusapan na nila ng kanyang mga abogado ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng kanyang pagkakakulong. Nangunguna dito sina dating Pangulo Rodrigo Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. The next step is to file charges against those responsible for my persecution. And his chief enforcing officer was the former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Hinihingan namin ang reaksyon ng dating Pangulo. Sa isang phone conversation naman, iginiit ni Aguirre na hindi niya ginipit si De Lima. Ang mga aksyon daw niya noon ay naayon sa batas at tinupad lang niya ang kanyang tungkulin bilang Justice Secretary. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa ating ulat panahon, walang bagyo o low pressure area pero uulanin ang ilang lugar bukas. Base po sa datos ng Metro Weather, magiging maulan sa malaking bahagi ng Mindanao, gaya ng Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soxargen. May heavy to intense rains kaya maging handa sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. May malalakas na ulan din sa ilang bahagi ng Samar at Leyte Provinces, Central Visayas, Aklan at Negros Provinces. At sa mga Taga-Luzon, may kalat-kalat na ulan naman sa Isabela, Aurora, Quezon, Mindoro at Camarines Provinces. Mababa pa rin ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero lagi pa rin magdala ng payong. Ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa ay dulot pa rin ng shear line. At kasabay pa rin ang amihan kaya ramdam din ang lamig ng panahon lalo na sa Luzon. Kanina umaga nga mga kapuso nakapagtala ng 12.6 degrees Celsius sa Baguio City at sa Basco, Batanes, 14.8 degrees Celsius. Pinakamababa po yan sa kanilang lugar simula nang umiral ang amihan. Samantala nag 18.4 degrees Celsius naman sa Tanay Rizal at 18.6 degrees Celsius sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa ngayon, ang 10.8 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet noong January 18 pa rin ang pinakamababang temperatura na naitala ngayong amihan season. Babala naman po sa mga mangingisda ang maalon pa rin sa ilang baybayin ng Luzon at Visayas. Idiniin ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian na dapat sundin si Pangulong Bongbong Marcos at hindi ang kahit sinong opisyal pagdating sa issue sa West Philippine Sea. Kinikilala rin daw ng Chinese Embassy ang paglilinaw ng Pangulo tungkol sa pagbati niya sa bagong leader ng Taiwan. Nakatutok si JP Soriano. Sinayawan ng Dragon Dance Group na ito si Chinese Ambassador Wang Xilian sa launching ceremony ng Chinese Visa Application Service Center sa Makati kanina. Matapos ang programa, tinanong si Ambassador Wang tungkol sa pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na kumukondena sa panghaharas ng China Coast Guard sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc at iba pang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Hindi ito direktang sinagot ni Wang. We need to follow the guidance of the President instead of any officials. Hindi rin direktang sumagot si Wang nang tanungin tungkol sa pahayag ni Teodoro na isusulong ng Pilipinas ang mapayapang exploration ng natural resources sa Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea, habang nakatuon din ang pansin sa external defense ng bansa. Both sides agree to handle maritime disputes through friendly consultations and communications. So I think this is the spirit that's not only of the BCM but also
the two presidents. We expect that both sides will meet in halfway to handle the differences in a productive manner to de-escalate the tension. Nauna nang sinabi ni Teodoro na hindi pwedeng magkompromiso ang Pilipinas at China hanggat hindi kinikilala ng China ang mga nakasaad sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Kinikilala naman daw ang paglilinaw ni Pangulong Marcos sa eksklusibong interview ng GMA Integrated News tungkol sa pagbati niya sa bagong leader ng Taiwan at pagkilala ng Pilipinas sa One China policy. We have taken note of the clarification and we welcome and we appreciate President Marcos reiterating One China policy and emphasizing that Taiwan is a province of China and the Philippines is not endorsing Taiwan independence. Pero para sa Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan, tila ginigipit ng China ang Pilipinas sa pamamagitan ng paglalabas ng mga nakakasakit at mapang-insultong komento. Habang ipinagdiriwang daw ng ibang bansa ang democratic achievements ng Taiwan, taliwasan nila ang aksyon ng China na hindi nila naiintindihan ang tunay na kahulugan ng demokrasya. Wala pang tugon ang Chinese Embassy sa pahayag ng MOFA ng Taiwan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. May mga nakalap na raw na ebidensya si Congressman Pantaleon Alvarez kaugnay sa umano'y pamimigay ng ayuda kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Ang itinuturo niyang nasa likod ng inisyatibo si House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Itong si Martin Romualdez, kanyang initiative lang yan. Sa kabila ng mga nauna niyang pagtanggi, si House Speaker Martin Romualdez pa rin ang itinuturo ng dating Speaker na si Congressman Pantaleon Alvarez na nasa likod daw ng gumugulo ngayong People's Initiative. May mga nakalap na raw siyang ebidensya ukol sa umano'y pamimigay ng ayuda kapalit ng pirma na gagamitin daw niya sa petisyong plano niyang ihain laban sa People's Initiative. Habang ginagawa nila yung mga pagpapapirma ngayon, dinodocument ko rin para pagdating ng oras, kung kinakailangan akong mag-file ng petition din sa Supreme Court. Kahit si Senator Coco Pimentel, tila kumbinsidong may kinalaman sa PI ang Speaker. Kaya panawagan niya sa pinsan ni Romualdez na si Pangulong Marcos. Bakit papayagan ng Presidente na mabulabog yung administration niya ng ganitong issue na People's Initiative pa, na parang ginamit ng mga members of Congress ang mode for the people? The President should have nipped this in the bud. Sinusubukan namin makuha ang panig ni Romualdez, pero ilang beses na rin niyang pinagdiin ang hindi niya utos ang People's Initiative. So you didn't give any orders po? Si Albay 1st District Representative Ed Selagman, pinag-aaralan namang maghain ng petisyon sa COMELEC. Krimen anya ang napapaulat na umano'y pamimili ng pirma. Sa Bohol naman, hinihimok ni Talibon Bishop Patrick Daniel Parcon at Tagbilaran Bishop Alberto Uy ang publikong huwag magpaloko sa mga nagpapapirma sa PI. Ang isang nagsusulong sa PI, iginiit namang walang kinalaman ng Speaker sa pangangalap nila ng pirma. Wala naman na direct involvement sa Speaker. As you will recall that siya lang ay hinahayaan niya lang itong proseso na dumaloy and let the natural course of it takes its course. Handa rin daw silang harapin ang mga petisyon laban sa People's Initiative. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Naputulan ng kuryente pero may bill pa rin? Makailang ulit na raw yan idinulog ng isang ginang pero nadadagdagan pa rin ang kanilang bayarin na lumobo na ng mahigit 100,000 piso. Isinumbong nila yan sa 24 oras Facebook page na tinutukan ni Rafi Tima. Halos wala na raw ginagamit na appliances ang pamilya ni Marisa Sebron sa kanilang tahanan sa Gawad Kalinga Village sa Baseco Compound, Tondo, Maynila para lang makatipid sa kuryente. Mula pa raw noong pandemic ay naputulan na sila ng kuryente dahil hindi nila mabayaran ang 9,000 pisong bill. At para lang mapagana ang 2 nilang ilaw at isang maliit na electric fan,
nakikigamit na lang sila ng kuryente ng kaanak sa katabing bahay. Kaya naman laking gulat daw niya nang sabihing may dumating na bill sa kanila, Agosto, noong nakaraang taon. Binigay po ng kapitbahay namin, Maris, may bill kayo. Sabi ko, bakit kami magkakabill? Matagal nang putol yung kuryente since pa yung pandemic. Tapos tiningnan ko, 24,000. Agad naman daw inareklamo ni Maris ang insidente sa Meralco at nangakong aayusin nila ang problema. Nag-antay naman po ako ng email, wala naman po akong natanggap. Tapos ang ano ko naman po, sabi niya i-check daw, aayusin. Akala ko naman po okay na ho. Makalipas ang 4 na buwan, isang bill na naman ang dumating. Ang naunang 24,000 na bill, naging 134,000 pesos na. Yung 9,000 nga po na di po namin nabayaran, lalo na po to. Ang laki, napakalaki. Ang ipinagtataka ni Maris, base sa bill ng Meralco, mula Agosto, lumalabas na gumana ulit ang kanyang metro. Pero bukod sa hindi naman daw nila ito ginamit, masyado naman daw malaki ang konsumo. Yung metro po namin, baka nilipat po sa ibang side, tapos ginamit po. Kasi kung wala na po, dapat wala po kami matatanggap. Katulad dito po sa kapitbahay namin. Taon na rin po siya walang kuryente. Wala naman po siya natatanggap. Kami po ang bukod tangi na nakatanggap po ng ganitong bill. 134,000. Ipinarating na namin sa Meralco ang problema ni Maris. Sa kanilang inisyal na investigasyon, mukhang na-reconnect umano ang linya. Pero kailangan pa raw ng mas masusing investigasyon para malaman kung paano ito nangyari. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Dumadaloy na po ang mga plano para sa muling pagbuhay sa matagal na raw papel ng Pasig River sa paglalakbay at pangalakal. May sulyap na pero ang tanong ng ilan, magtutuloy-tuloy ba? Nakatutok si Mariz Umali. Sulyap daw ito sa bagong Ilog Pasig pag natapos ang Pasig River Development Project. Ang bahagi ng tabing ilog sa likod ng makasaysayang Manila Post Office, pinaganda para ika nga aesthetic. Showcase area pa lang ito ng mas mahabang Pasig River Esplanade na planong patayuan ng mga parke o pasyalan, pati ng mas maayos na mga ferry station para sa mga commuter. 25 kilometer stretch ito from Manila Bay up to Laguna de Bay. Kasama lang naman sa plano na 150 hectares na forest park na comparable sa New York Central Park. Kung tutuusin, pagbuhay lang ito sa dati ng mahalagang papel ng Ilog Pasig, lalo sa kalakalan at paglalakbay. Naging lokasyon pa nga ito ng ilang tagpo sa nobelang Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Ito yung naging super highway ng mga ninuno natin hanggang ng Spanish period. Yung mga taga Laguna, taga Batangas, para tumungo ng Maynila, kailangan dumaan ng Pasig River from Laguna de Bay. Maraming administrasyon na ang tumututok sa paglilinis sa Pasig River. Pero para lalong mapalawak ngayon ang plano para sa ilog, libu-libong nakatira sa tabi nito ang kailangang i-relocate sa 2 housing sites na natukoy na ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ang pagtira po sa riverbanks, pagtira po sa easement, also makes our citizens be living in what we call danger areas. Mahabang proseso kaya laging tanong, kakayanin ba? Ang rivers scene sa Paris, na dati rin naman na-declare biologically dead, pero na-revive nila. Ngayon nagagamit as tourist attraction, mode of transportation. Sa buong mundo, maraming ilog na ang namatay pero binuhay. Kabilang ang isang kinailangang alisan ng mga takip na kalsada sa South Korea. At di na kailangan lumayo dahil may matututunan sa Iloilo River na barado noon ng mga basura, bahay at istruktura. Pero ngayon, may 10 kilometrong parke sa gilid. 10 taon ang ginugol para sa proyektong tinuloy-tuloy sa ilalim ng 3 alkalde ng lungsod. Ibig sabihin, hindi na itali sa limitadong termino ng nasa pwesto. Bagamat hindi kasama sa plano, magandang pag-isipan pa rin daw ng pamahalaan na magkaroon ng legislation o may sa batas ang rehabilitasyon ng Pasig River para masiguro ang pagpapatuloy sa proyekto sakaling hindi ito matapos sa kasalukuyang administrasyon. Dahil bukod sa pondo, kakain ng panahon ang pagbuhay sa ilog na kailangan tapatan ng pasensya at political will, alang-alang sa susunod na henerasyon. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. In the world of boys, he's a gentleman. Ready nang maki-drop everything now si pambansang Ginoo David Licauco na proud and certified Swiftie o Taylor Swift fan. Bound to Australia nga si David para manood ng concert ni Tay Tay. Yan ang chika ni Nelson Canlas.
pambansang ginoo David Licauco will surely have the best day of his life dahil next week pupunta siya sa Land Down Under para manood ng The Eras Tour concert ni pop superstar Taylor Swift sa Australia. Certified Swiftie nga raw si David. Napa-enchanted to meet Taylor na huling pumunta sa Pilipinas 10 years ago. I'll be watching Taylor Swift's concert. If you may not know, I'm a huge Taylor Swift fan. Swiftie ka pala? Swiftie ako eh. Oo, nung bata pa lang ako, talagang pinapanood ko na siya. Actually, nakanood ako ng concert niya sa Araneta once, in 2014 yata. Oh, so now, nag-iba na yung songs niya. So talagang until now, fan pa rin ako. Sa isang tweet nga ni David, sinabi niyang workout song niya ang hit song ni Tay-Tay na Love Story. Pinagkatuan din ng fans ang tweets niyang I Love You Taylor Swift noong 2014. At pakikinig sa Swiftie songs as far as 2012. Kaya break muna sa taping ng Pulang Araw para makising along sa Long Live. Magtatagal daw ang kanyang bakasyon ng 1 linggo, kaya't isasabay na rin daw niya ang much-needed break para makabonding ang pamilya. I actually visit Australia frequently because of my sister. She lives there. She has her family na sa Australia. So, yeah, probably once a year I visit Australia. Marami rin daw nilulook forward si David sa 2024. Bukod sa mga itatayo niyang restaurant, excited na rin daw siya sa showing ng pelikula nila ni Barbie Fortesa this year. And speaking of Barbie, aminado si David na mas napapadali ang taping nila sa Pulang Araw na punong-puno ng challenges dahil sa ka-love team. Siya yung sumulubong sa akin nung unang pagpasok ko sa set, nakita ko agad siya. So, I think it's been a while since I saw her, kaya medyo, of course, kahit pa, na-miss ko rin naman, di ba? So, ayun, I mean, again, like ko sinasabi, kapag trabaho ko si Barbie, you know, yung assurance na, alam mo yun, na parang maging okay yung lahat. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.